morning Pilipinas and good morning world! At sa ating mga kababayang OFW at mga kababayan natin na nandyan sa Pilipinas na walang sawang sumusuporta dito sa ating munting programa, thank you so much at mabuhay po tayong lahat hanggat gusto natin. Well anyways, tuloy-tuloy lang po tayo sa tagababalita dito ng mga tamang balita at sagutin ang maling information na ipapakalat ng mga fake news peddlers ng mga anti-Marcos, lalong-lalo na doon galing sa mga fentanyl na mga vlogger bagabayan. Yes, dapat silang sagutin. Bakit? Kasi bagayan natin sila na lagi pong naninira araw-araw kay PBBM at sa Marcos Administration sa katagal na bagabayan, akala mga paninira ay matotoo yan sa mata ng ibang tao. So dapat silang sagutin kasi ang bagong Pilipinas, bawal po ang mga sinungaling. At syempre, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube, pagbibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa kapitbahay na social media. So magandang buhay sa ating lahat bagabayan and a happy Tuesday sa ating lahat. Okay, so before tayo mag-start mga kabayan, well syempre, as usual, i-check natin ang mga nakapasok sa ating top 5 commenters doon sa ating last vlog. At nandito sa sahan, ang nanguna po, si Ma'am Shane Sibal. Meron siyang 71 na mga comments. Nandiyan po si Lerma Sondita. Meron siyang 16 na mga comments. Nemi Hasigawa. Meron siyang 34 na mga comments. Alicia. Meron siyang 18 na mga comments. And Ramil Ruasa. Meron siyang 10 lahat ng mga comments. Again, thank you so much po sa ating top 5 commenters. At syempre, pasalamatan rin po natin ang ating po mga silent viewer dito sa ating channel. Thank you so much. At syempre, pasalamatan rin po natin ang lahat ng mga viewers na lagi pong nagla-like, lagi rin pong nagsishares ng ating mga videos. Thank you so much. And also mga kababayan ko, i-acknowledge po natin ating pong mga channel members. Nandyan si Florante Aquino, Barbara Butler, Pusong Inami, Katita Dar, Susan Torres, Edmond Casellejo, Samuel Membrado, and Via Vivar. Pasalamatan rin po natin mga kababayan ang nabigay sa atin ng super thanks or pang lemon ni Sir Ivan. Thank you so much kay Sir Antonio Villasinor, nagbigay sa atin ng $10. Thank you so much. Siyempre, pasalamatan rin po natin si Ma'am Shirley Fernandez, nagbigay sa atin ng $10. Thank you so much. At syempre, i-greet po natin ng happy birthday si Sir Manuel Balinget. Happy birthday. And also sa ating po mga viewers na nag-celebrate ng kanilang birthday ngayong araw, happy birthday. Nandiyan rin po, i-greet natin ating po mga suki, mga early birds, yung nanguna po sa pag-comment dyan sa baba sa ating comment section. Nandyan si Flaviana Abila, Lynn Gonzalez, Bayani Tobias from Henderson, Nevada, USA. Nandiyan rin po si Maria Ann Nympha Okawa. Hi to Jovi Montero, Florifigo Mapak, Shane, Michael Vinas. Nandiyan rin po si Noel Narcida, Lenmos 0608. Nandiyan po si Joseng Astillero, Sarah Bertman Blanc. Hi to Vin DJ, Mirjane Tan, and hi to Jerry Valdez. Okay, so kumusta ang lahat mga kabayan? How are you today? Well, of course, I'm hoping po na sana magandang ating gising ngayong umaga at meron tayong very energetic po na aura katulad na po kay Sir Ivan. Siyempre, as usual, doon po sa ating kababayan po nakigising pa lang at wala pang energy, don't worry. Painitin ko po agad yung mga umaga kasi maraming mga baon na mga pasabog at mga balita sa Shaiban na magamit ho natin ipadibang po sa mga ipinapakalat na mga fake news ng kabilang kampong, mga fake news peddlers. At siyempre mga kaabahan ko, dapat na silang kukurtin araw-araw kasi sila po ay salot ng lipunan. Okay, good morning Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Okay, so ngayon makakaabahan ko, pag-uusapan natin itong walang kamatayang paninira po at saka pambabatikos po ng kabilang kampo dito po kay PBBM. Ito ay tungkol pa rin po sa kanyang birthday makakabayan. Alam ho natin na nagkaroon po ng private concert ang Duran-Duran doon po sa Marriott Hotel Makakabayan. At sa yung concert na yon, yung party na yon, yun po'y sikreto. Isang surprise gift para po kay PBBM Makakabayan galing po sa kanyang makaibigan. Pero ito kasing kabilang kampo,
hindi nila yan maintindihan mga kababayan. At saka sabi pa nga nila na baka daw itong si PBBM kakasuhan or kakasuhan talaga ng kabilang kampo mga kababayan. Nakita ko nga doon po sa live po ni Trexie mga kababayan, si Trexie, doon rin po kay Hitad, doon rin po kay Joy De Vera, naghahanda na daw yung kabilang kampo, ang kanilang mga kalyado, nakakasuhan itong si PBBM kasi daw merong paglabag ditong ginawa si PBBM tungkol ito po sa parang pumapasok daw mga kababayan sa Graft and Corruption Practices Law. Na itong GEF na to, itong pagtanggap na ng GEF mga kababayan, bawal daw yan. Ang pagtatanggap ng GEF, bawal daw yan mga kababayan. Lalo na si PBBM. Kasi siya po ay isang presidente mga kababayan. So nakahanap na naman po sila dito paninira. Pwedeng gamitin na ito po na sabi nila, pwedeng impeachable ang offense na to dito kay PBBM. So ulit na po natin ang kabilang kampo. Nakita ko po doon po sa live po ni Trixie mga kababayan, naghahanda po ang kanilang kampo, kakasuhan itong si PBBM. Pero makasuhan ba talaga? Magunggong talaga no? Mga walang magawa mga kababayan. Alam niyo po, wala naman problema doon sa pagpunta ni PBBM doon po sa Marriott Hotel mga kababayan. Unang-una, hindi naman kasi alam yun ni PBBM. Hindi po yun alam ni PBBM mga kababayan. Kaya nga surprise gift, surprise party ho yun, galing po sa kanyang mga close friends mga kababayan. Alam naman po natin, yung mga close friends po ni PBBM, kahit hindi pa ho siya presidente mga kababayan, talagang mayayaman ho yan. Mga billionaires po niyan, mga kaibigan, mga negosyante, mga billionaires. So kayang-kaya ho nilang bayaran po yung duran-duran mga kababayan. So ang nakita dito na problema ng kabilang kampo, yun daw, tinanggap daw ni PBBM. Di ba, gonggong talaga eh. Kung hindi yun alam ni PBBM, saka pagpunta niya doon sa binyo mga kababayan, tapos bigla siya nakita o bigla siya na-surprise nga, may duran-duran pala dito. Wow, siyempre, paborito niya mga kababayan. Ang duran-duran, isa po yan sa paborito po ni PBBM na banda. So, ang gagawin ni PBBM, siya ba ay aalis mga kababayan? Aalis pa ba si PBBM? Nandun na eh. Tsaka hindi niya alam eh. Tsaka sorpresa yung mga kababayan, hindi alam. Para sa akin, wala ho yung problema. Ngayon, so para po maintindihan po ng mga DD shits mga kababayan, ng mga DBS, mga fake news peddlers ng kabilang kampo, ipakita ko muna sa inyo. Ito pong vlog po ni Attorney Rene Buena mga kababayan para po sa legal perspective kung talaga bang makakasuhan si PBBM. For more details, let's watch this. Kung saan pinupuna ang pag-attend ng surprise birthday party ng ating presidente na si Ferdinand Marcos Jr. Kung saan pumunta daw siya sa isang 5-star hotel at doon na sorpresa at dinatnan na merong kumakantang isang sikat na pop rock na banda na nagkataon, paborito niya, walang iba kundi yung Duran Duran. Okay, so paborito niya yun. So ngayon, pinuna siya. Dahil bakit daw nagkaroon ng ganitong klaseng pag-celebrate ng party na napaka-bonggang-bongga, di ba? At ito daw ay pinagbabawal ng ating batas. So may mga abogado, may mga professor from UP na pumupuna na kung saan ay ito daw ay malinaw na paglabag sa isang special law na Republic Act 3019, otherwise known as the Anti-Graft and Corrupt Practices Act, and other special laws including the revised penal code. Ngayon ang tanong, ito bang pagpunta ni Presidente Marcos dun sa birthday party na wala naman siyang kaalam-alam ay may be considered as a gift? Kasi yung pagbibigay ng regalo sa isang public official, particularly in this case si Presidente, ay considered daw as a gift. Papasok yan sa krimen na bribery at doon sa special law na Republic Act 3019, yung pagtanggap ng regalo ay violative of that Republic Act 3019. Ngayon, discuss natin. Pinagbabawal ba talaga yan? Siyempre, generally, pinagbabawal yan. Pero yung pinaka-important, yung pinaka-keyword dito sa pagpuna nila kay Presidente, yung salitang gift. Okay? Yung presents. No? Yung bang pagpunta ng Presidente sa isang 5-star hotel. At siya ay pumunta doon because he was invited to attend a dinner and attend a concert. Isang lugar lang, umattend ng dinner,
Pagpasok niya doon, narinig niya yung tugtugan at siya ay nasurpresa at ang kumakanta ay ang sikat na banda na Duran Duran na nagkataon ay kanyang paboritong banda. Ang tanong ngayon dito, liable ba si Presidente Marcos? Ngayon na ibibigay ko ang aking opinion tungkol dito sa batas na binabanggit ng mga abogado at mga profesor from UP na kung saan bakit daw tumanggap ng gift or presents ang presidente. Okay, so ito ang aking opinion. Generally, attending a dinner or attending a concert or combine attending a dinner and listening to music like this Duran Duran, umating ka ng concert, ay these are not considered. These activities are not considered as a gift. Kasi yung gift na yan, depende yan sa social, cultural, and legal context. But in this case, so, sa presidente, kasi kung yung special circumstances dito should be considered. Kasi birthday niya, pagkatapos magtrabaho, namigay na regalo sa mga kabataan doon sa Malacanang, ay pumunta dito sa 5-star hotel na wala namang kaalam-alam na sinorpresa siya ng kanyang mga kaibigan. So, will that be considered as a gift? Generally, it may not be considered as a gift because this is typically seen as a social interaction, an entertainment, and to strengthen the relationship of the person or the group of person who organized the event with this special person. Lalong-lalo na kung mga kababata niya ang nag-organize niya at matagal niya ng mga kaibigan at wala namang transaksyon sa gobyerno. Yan ay hindi mako-consider as a gift. Isa pa, napaka-importante sa sitwasyon na to na i-consider natin yung primary intent of the person attending the dinner and the concert. Because if the primary intention of the person attending the dinner and the concert is to socialize, entertain himself, and strengthen the relationship with the group of persons or friends na nag-invite sa kanya to attend the dinner and the concert because it is his special day, definitely it will not constitute as a gift. Remember, ang pinaka-keyword that main factor kaya nila inaakusahan ng presidente is because of the fact that the president accepted daw a gift from group of friends and group of persons. But in this case, I will not consider this one as a gift because the primary purpose of the person attending the dinner and concert is to socialize, to entertain himself kasi birthday niya eh. Sino ba ayaw mag-celebrate during his birthday? Diba? Lahat tayo gusto natin, pag birthday natin, masaya tayo, nakikinig tayo sa musika, kumakain ng masarap na pagkain, at gustong-gusto natin na makakasama natin ang ating mga kaibigan, kaklase, kasama sa opisina, lahat ng tao na malalapit sa atin ay gusto nating makita tuwing birthday natin in order for us to strengthen our relationship with them, di ba? So if that is the case, it will not constitute as a gift and therefore the person or the public official should not be held liable for graft or bribery or under any special laws or the revised penal code. Basag. Napahiya. Ano na, Joy, walang ligo. Hitad. Trixie, itong Trixie, attorney ito pero mukhang yatang hindi attorney Makabayan. Ano na, hindi po makakasuhan si PBM. Kasi yung attending to a dinner at saka listening to music, wala namang grounds yan for anti-graft corruption Makabayan. Wala po. Attorney na po ang nagsabi niya Makabayan, si Attorney Rene Boyno. So ngayon, ito na po mga vlogger ng kabilang kampo Makabayan, ginigita na nila, nasabi daw, nag-accept na ng gift itong si PBM, di ba? Yung mga nagaling-galingan dyan, na mga vlogger po ni Kiboloy, at saka vlogger rin po ni Digong Makabayan, napahiya. Di ba? Dapat makinig muna kayo sa mga statement sa mga reaction po ng mga attorney. Totoong attorney ha. Kasi kayo nagpa-attorney-attorneyhan lang po kayo. Nagaling-galingan. Napanood ko yung vlog po ni Tagip-Tip Boy, ni Boy Tagip-Tip or Pambansang Tagip-Tip. Meron siya pinakita doon na picture si PBM, 'di ba, umiyak. Kung malalahon natin,
Di ba kahapon meron pong inatinan po na event si PB mga kabayan. Yung tungkol doon sa merong yung sa online po na mga pang-abuso po sa mga sa mga minor. At saka noong nag-speech po si PB mga kabayan, naiyak ko yun si PBM. So ngayon, ang picture ni PBM, ang video niya, ginamit po ni Pambansang Loyal. Umiyak mga kabayan si PBM. Ngayon, ang kanyang caption, sabi niya, "Dayon yor, nagdrama. Paiyak-iyak pagkatapos ng private concert ng Duran Duran." So ibig niya sabihin mga kabayan, kasi pinanood ko po ang kanyang vlog, sabi niya dahil daw itong si PBM na booking daw yung konserto na sikreto mga kabayan. Kaya ngayon daw nagdama-dama daw si PBM, paiyak-iyak. Yun ang kanyang point mga kabayan. Pero hindi ko tinapos lahat, pero siyempre alam lang po natin ang conclusion doon. At saka meron siyang part doon na sinabi na dahil daw na-booking si PBM at saka kakasuhan daw ng kabilang kampo o ng mga DDS supporter mga kabayan. Kaya ngayon si PBM paiyak-iyak daw, gunggong talaga eh. Iba po yung pinaiyakan po ni PBM. Saka mamaya ipapakita ho natin yan. Doon na po mga kabayan. Ngayon, yung unang ipinakita natin po si Atty. Rene Bueno. So dito na po sa side po ng mga political analyst mga kabayan, ipakita ko po sa inyo ang reaction po ni political analyst Ronald Llamas. For more details, let's watch this. Okay lang naman na magregalo sa iyo kaibigan mo dahil syempre matagal na kayong may pinagsamahan. Pero paano kung naupo ka na, 'di ba, sa gobyerno? Ibig sabihin ba nun, dapat ikaw ay hindi na tumanggap ng kahit na anumang regalo? Parang ang hirap naman natang isipin. Surprise nga base dun sa statement, hindi ba? Sinurpresa siya. Pero kahit na anong regalo, bawal na bawal ba yun? Absolutely bawal ba yun? Well, medyo bawal yan dahil may batas tayo dyan eh. Yung medyo lang. 3019, no? Anti-Graft and Corrupt Practices Law. No, malinaw yung batas dyan eh para sa mga empleyado ng gobyerno. Hindi pwedeng tumanggap ng mga regalo na lalo na yung mga malalaking mga regalo galing sa mga kung sino man. Mamahalin. No? Okay. Oo, dahil pwede kasing pumasok yan sa element ng influence peddling. Siyempre, pag niregaluhan ka ng masyadong malaki, may kapalit. Magkakaroon ng impluensya sa iyo, no? Kaya very clear yan sa ating batas, no? At meron niyang mga parusa na administrative at saka disciplinary action. Pero yung position kasi ng presidente ay impeachable position eh. So hindi siya magpo-fall under sa disciplinary at administrative sanctions at saka parusa. Hindi naman siguro impeachable offense yung binigyan ka ng concert. Yes, pero merong pwedeng magsampa kung merong theoretically posible, no? Pero medyo hindi improbable at this point, no? Lalo na napakataas ng approval rating ng presidente. Weekend lumabas. At medyo nasa defensive yung kanyang mga political enemies at saka mga rivals, no? Mas ang usapin dito ay hindi legal eh. Mas usapin dito ay propriety at saka yung imagery. Lalo na nitong nakaraang mga survey, medyo tumaas yung kanyang approval rating sa SWS, sa Okta, etc. Tapos yung kanyang mga political rivals ay medyo on the defensive dahil dito sa Quad investigation, Senate investigation. At ikatlo, medyo positibo sa gobyerno itong pagkakahuli ni Alice Go, ni Kibuloy, etc. No? At yung statement ng Malacanang na it's an ordinary day in the office, yung birthday ni Presidente, na tumulong siya sa mga may sakit, tumulong siya sa mga magsasaka, tumulong siya dun sa mga nangangailangan at nagpakain siya ng kwan. Pinuksan niya yung Malacanang, pinakain niya ng Jollibee. Pero afterwards, parang hindi masyadong maganda yung imagery. Dahil lang sabi nila ay malaki yung bayad, no? Siyempre, hindi natin alam kung magkano talaga yung bayad, no? Pero sabi naman private naman yun. at saka sabi naman nung statement, at no cost to the government. At sinurpresa siya ng kanyang mga kaibigan. Alam nga naman pag surpresa sa kanya, nakita niya na ganyan, ay, andyan pala. Alam mo, babalikwas ba siya? Actually, sa RA 3019, ay mas maganda pa nga na ikaw ang gumastos para dyan. Hindi ka papaloob dun sa batas na yon. Pero kung mga kaibigan mo ang nagbigay, lalo na malaki yung regalo, kahit ikaw ay sinurpresa, medyo vulnerable ka, no? Kung ikaw na hindi presidente, no? Dahil nga, ang sabi natin kanina, medyo impeachable lang yung pwedeng, impeachment lang yung pwedeng magtanggal sa presidente. Kaya medyo malabo na. Pero, in terms of imagery, at saka siyempre, dahil ikaw yung pinakamataas ng opisyal ng gobyerno, sana magandang halimbawa ka. No? Dahil malinaw na bawal yung regalo.
no? Lalo na mga galing sa mga kaibigan. Kahit ikaw ay nasurpresa, no? Yun yung essence at saka laman ng Republic Act 3019. So wala na talagang... Na mismo yung tatay niya ay gumawa ng batas na yun eh. Ganon? Alam mo, pinag-uusapan nga namin, Ronald, kanina ni partner, no, na parang nung nalaman ko yun at nakarating nga sa akin yung balita na gano'n na nga pala yung nangyayari, ang unang pumasok sa isip ko ay yung mga engrandeng mga party nila dati nung panahon ng kanyang ama. So, to your point na yung imagery, yung optics, dyan ang labanan. And to your point na sinabi mong andyan ka na eh, okay yung numero mo, 'di ba? O mukhang okay yung standing mo. Huwag ka na sanang magkaroon ng mga posisyon, no, or na sitwasyon na ilalagay ka sa alanganin. Yun ba ang mensahe mo? Yes, sana naisip ng kanyang mga kaibigan na baka malagay sa alanganin yung presidente in terms of imagery. Lalo na, alam na, sabi mo nga, ay nung kanyang termino ng kanyang tatay, yun yung isa sa binabanat sa kanila, yung na-develop nga yung pangalan na MLD6, di ba? So, at nitong naging presidente siya, ay sinubukan niyang i-rebrand yung Marcos name, di ba? At medyo successful naman, lalo na sa international mga ibang mga bansa, no? Yeah. Kaya sana alagaan niya 'yon. Imbis na kahit sorpresa na, kahit hindi siya nag-organisa, ay hindi maganda yung imagery. Obviously, music lover ang Pangulo, 'di ba? Hindi naman niya yung tinatago. May may mga in-attendance siyang concert and all that, no? Number one, kailangan ba nilang ikubli ito or kailangan ba nilang pagtakpan? Or dapat i-embrace na lang nila or pangatawan na nila, ganyan talaga siya. Lumaki naman talaga sa... Hindi naman lumaki sa hirapang... Sa marangyang pamumuhay. Oo, diba? Marangya ang pagpapalaki sa kanya. Actually, yung namomonitor ko ng mga vloggers na pro-Marcos o pro-government, yan ang sinasabi. No, ano ba naman ang mali diyan? Talaga namang parang bahagi na 'yan ng kanilang pagiging Marcos, no? From the start naman kasi yan ang hilig niya, F1 racer. From the very start, mahilig siya sa mga musika, sa mga concert, no? So yung mga vloggers na na-monitor ko ay ang sinasabi ay ganyan naman talaga sila eh. Hindi naman yan pera ng gobyerno, no? Yun yung sinasabi. Ang Malacanang medyo isang statement pa lang ang nilalabas, no? Baka ang posisyon ng Malacanang, let's just weather the storm. Iba na lang yung magpaliwanag, iba na lang yung magdepensa. No? Kaya naiiwan siya sa bakbakan sa social media, dun sa kanilang mga kalaban ng mga DDS, sila Sasot, etc. At yung kanila namang mga kakampi. Nandun yung labanan. Tingin ko yung magiging taktika nila dyan, let's just weather the storm. Lilipas din naman yan eh. Okay na yung statement na nilabas. Huwag na natin dagdagan. Let us not add fuel to the fire. Tingin ko yan yung kanilang crisis management dito sa issue na ito. Yun na yung isa kong tanong, Ronald, kinailangan ba nilang ilabas yung statement? It was a very defensive statement. Yeah. Natawa nga ako sa statement. Diba? Oo. At saka parang weather the storm, sinong gumawa ng bagyo? Go ahead. Siguro nag-a-adjust pa si bagong PCOO Secretary Cesar Chavez. No? Masyado bang nagpaliwanag? Oo, kaupo lang niya no? Sasabihin niya lang iba doon na lang sa polis magpaliwanag, no? Kaya nakakatawa rin itong bakbakan dahil minomonitor ko rin ayun nga, katulad nga ng sinabi nyo, yung mga vloggers, ang posisyon nila, yakapin na lang. No, yakapin na lang yung dati lang ginagawa. Doon sa portion na sinabi na makabayan na very defensive daw ang ginawa po ni Secretary Cesar Chavez, ang secretary po ng PCO. Di ba napalabas po ng statement makabayan ang PCO tungkol doon sa nangyari po na concert ng Duran Duran. Kasi yun po ay isang surprise gift po galing po sa kanyang kaibigan makabayan ni PBBM. Pero sa akin, hindi yun defensive. Kundi in-explain lang po ni Secretary Cesar Chavez kung ano talaga ang totoo. Kasi sabi ng makabayan na hindi naman po fans
funds ng government ang ginamit doon. Wala. So para sa akin, okay yun. Kaysa hindi pumapalabas po ng statement ang gobyerno makabayan or ang PCO, mas lalo pong sisiraan si PBBM. Mas lalo pong aatakihin po ng kabilang kampo si PBBM. Bakit ginawang sekreto? Bakit hinayaan lang po ng ating gobyerno na gagawin yan ni PBBM? Diba? Walang explanation galing po sa gobyerno. Para sa akin, okay ang ginawa po ni Secretary Cesar Chavez. Kahit yan po ay isang DDS makabayan. So sa akin, okay yon. At least meron tayong nakita po na statement galing po sa PCO kaysa wala makabayan. Sa time po ni Garapel, wala talaga eh. Hinahayaan na po ni Garapel na dikdikin ito pong si PBBM po na mga paninira makabayan. Dito kay Cesar Chavez, okay siya. Okay ho yon. Ngayon, sabi rin po ni Sir Ronald Llamas makabayan, okay lang daw na si PBBM na siya po dito yung mag-sponsor ng concert kaysa kanyang kaibigan na makabayan. Kaysa kanyang kaibigan, okay ba tayo doon? Diba kung si PBBM po ang mag-sponsor po ng concert makabayan, medyo hindi maganda sa imahe. Para sa akin lang ha, hindi maganda po sa imahe ni PBBM. Kasi para kasing lalabas makabayan na ginamit na naman po, alam ho natin ang utak po ng kabilang kampo makabayan na kahit po si PBBM, mismong pera niya, galing po sa kanyang bulsa, galing po sa pera ng mga Marcos makabayan, ibahin naman kasi kagad yan ng kabilang kampo. Ang lagi lang ipapalabas po na statement or sasabihin sa kanilang mga vlogs, pera naman po ng bayan ang ginamit ito sa konserto. Diba? Nung una pa nga na hindi po na alam na yun pala ay gift po galing po sa kanyang mga kaibigan makabayan, anong una na ipinabas po na statement? Ginamit na naman po ang pera ng bayan para lang po sa mga party-party ni PBBM. Diba yung una yung sinabi nila? So sa akin, hindi okay yung sinabi po ni Sir Ronald. Sorry Sir Ronald pero sa akin doon, hindi okay yun. Okay? So, makabayan ko, tayo naman po ang atake. Bakit Sir Evan? Sumobra yung kabila doon sa mga DDS Kasi nga, sa kakasuhan nila si PBBM. Expect ho natin yung makabayan, kakasuhan nila si PBBM. Pero mga tanga naman kasi, bakit Sir Ivan? Paano na makakasuhan si PBBM? Paano mag-prosper ang kanang ikakaso dito kay PBBM? Meron pong immunity si PBBM. Diba? Tanga talaga Tas dito po sa time ni Digong makabayan, ito talaga lantaran na nag-receive po si Digong ng gift makabayan. Ang time na to, siya na po ay isang presidente. Let's watch this. Who contributed to buy this watch for me? Oo, sa lahat ng... Ganito na lang. Kasama na po yung House of Hope. I do not have a way of knowing who the persons who contributed to buy this watch for me. But I would like to say that dumating ito sa akin because of maybe my work as president. So I'd like to thank the Filipino people for making a president, and for those guys who think that I should be rewarded for something material to remember by the days when naging presidente ako. Total tatanda man talaga tayo. Mabilis ang panahon. So, when I'm old, sayang naman ito pang motor-motor mo. Ito lang kasi medyo mahal ito. Kung ninong ako, yung mga special occasion, maninong ako ng kasal, or yung barong ako, but I seldom, hindi ko na malaman kung mag-ano pa ba ako, magbarong pa ba ako, but in a formal event, I think that I should be wearing this watch to show to you that I really appreciate it by actually using it. Thank you. Salamat sa lahat. O yan, binatikos ba nila si Digong makabayan? Klarong-klaro, siya mismo po nagsabi makabayan, gift from his friend. Binigay sa kanya, 2.2 million po na relo makabayan. Diba? Nareklamo ba yung mga DDS? Wala. Kasi sila po ay takot makabayan. Binatikos ba si Digong? Wala.
takot sila makabayan. Di ba? Gunggong talaga eh. Tapos ngayon po sa panahon ni PBBM, sorpresa kay Digong, talagang nireceive niya makabayan at alam niya na binigay sa kanya. Kay PBBM, hindi niya alam. Nung dumating siya doon sa Marriott Hotel, sa event makabayan, sa venue po kung saan sa isip niya, only a dinner party lang po. Pagpunta niya doon, meron palang concert ng Duran Duran. Malaking pagkakaiba. Tapos ngayon, kakasuhan na si PBBM, gunggong talaga eh. Isa pa, meron pong balita galing po sa Politiko Makabayan, DBS, di ba alam mo natin yung Politiko? Sa time pa po itong si Digong, isa pang mayor Makabayan, mayor doon sa Davao City, siya po ay tumanggap po ng gift galing po kay Kibuloy Makabayan. Yes, galing po kay Kibuloy. Tapos babasa na po natin, sabi dito sa balita po ng Politiko, wala nang sulian. Duterte says, it's Sara who loves Kibuloy's expensive gift. Sabi sa balita Makabayan, basahin ko lang po para meron tayong konteksto. Televangelist Pastor Apollo Kibuloy may not have comes giving Davao City Mayor Rodrigo Duterte expensive gift, but the local chief executive doesn't always accept them with open arms. Ibig sabihin, si Digong tumatanggap po ng gift galing po kay Kibuloy pero hindi daw palagi Makabayan. Doesn't always accept them. Hindi palagi. Pero merong mga gift. Kasi dito Makabayan, napag-alaman ho natin na ang gift na yon ay dalawa pala na sasakyan. Dalawang sasakyan Makabayan. So sabi dito, in an interview on Kibuloy's late night television show, Give Us His Day, Monday, May 2, Duterte shared that the founder and top leader of the religious sect KOGC Christ once gave him expensive gas guzzlers such as Nissan Safari and Ford Expedition, whose current market value ran up to around 3 million pesos Makabayan. So binigyan siya ng dalawang sasakyan, Nissan Safari at saka yung Expedition Makabayan. Sabi po ni Duterte, ni Digong, binigyan ako ng Expedition. Pagpunta ko ng airport, 300 pesos, hindi na makabalik. Sabi ko, iyon na yan. Ibinalik daw niya Makabayan. Binalik ko. Tapos, itong si Inday, nagwala kasi gusto niya. Diba nakita natin itong si Sara Makabayan, talagang masiba sa pera eh. Mahilig sa pera eh. Kaya pala galit siya, tinanggalan siya ng confidential funds Makabayan. So sabi niya, nung ibinalik daw niya yung sasakyan Expedition, kasi medyo mahal daw yung gasolina Makabayan, nagalit daw, nagwala daw itong si Sara Duterte, nagtantrum kaagad. So sabi ko, saan ka ba kukuha ng panggasolina? Para kang buwang dyan. Aside from pricey cars, the mayor said Kibuloy has gifted him with properties, among them his house at Woodridge Subdivision in Maa, Davao City, and another one at Royal Pines Subdivision in Matina, Davao City. So tingnan nyo Makabayan, itong si Digong tumatanggap po ng gift galing kay Kibuloy. Hindi lang po yung dalawang sasakyan, pati po mansion, properties Makabayan. Siya ba'y kinasuhan? Wala. Kasi sila po ay takot kay Digong Makabayan. Binetikos ba nila? Wala rin. Kasi sila po ay kalyado Makabayan, di ba? It's very, very unfair. Dito na po sa balita isa Makabayan, Duterte admits receiving properties, cars from Kibuloy. So yan po ay konfirmado Makabayan. Ngayon, alam nyo ba Makabayan, kasi nga bakit nagalit yung mga alipuris po ni Digong at saka vlogger po ni Kibuloy? Kasi ayaw nila na ganun po ang makita po na merong surprise gift po mga kaibigan po ni BBM na pa-konsyerto Makabayan, kasi ang gusto nila yung nakasanayan na po nilang nakikita lagi every time po merong ginagawang kalokohan itong si Digong, lalo na pag birthday niya Makabayan. Kung malalaho natin, meron pong nangyari Makabayan, yung party po yung birthday party po ni Digong, di ba meron siyang ginanon po na puday Makabayan? Nalaban natin yan. Yes, year 2021. Hindi ko yan makakalimutan Makabayan. Year 2021 at yung birthday party po ni Digong Makabayan. Tas nung lumapit na po yung isang babae, merong dala merong dala po na, I think, if I'm not mistaken, cake yun Makabayan. Merong dala po ng cake. So nang paglapit po ng babae, ginanon po kagad yung puday ng babae Makabayan. At yan, di ba, kagad po ay talagang dinipensahan po ni Rookie Makabayan na si Digong daw, nagjo-joke lang daw Makabayan. Nagjo-joke? Ginanon ang puday? Nagjo-joke kagad Makabayan.
Sanay kasi ang mga DBS na mga vlogger, mga supporters na gusto nilang ipareha po si Digong kay PBBM na kapag birthday ng PBBM, gagawin daw yung ginawa po ni Digong Makabayan. Mangganon po ng puday. Malaking pagkakaiba naman kasi si PBBM at saka si Digong. Mas decente po si PBBM Makabayan at ang napakalayo talaga. Ang mga Marcos, si PBBM, napakadesente po nila. Ito po yung napakalayo po sa karakter po ni Digong at saka kalokohang ginagawa po ni Digong Makabayan. Ginanon po yung puday ng babae, gonggong talaga, no? So anyways, before tayo mag-forward po sa ating next topic Makabayan, i-shoutout natin. Nandiyan po si Ofelia Di Guzman, Rena Con. Nandiyan po si Den Cristina Sordilla, Iyeng Gementiza, hi to Alexander Okyuman, Emmy Mapalad, Aquilino Raga from Antipolo City. Hello po sa mga taga Antipolo City. Hi to Carding de la Cruz. Nandiyan na po si Felma Cabato from Toronto, Canada. Hi to Mark Cunanan. Nandiyan na po si Ana Cordoba, Virginia Serapion. Nandiyan na po si Elsa Hoffman, Janet D. Narvaez, and hi to Gorgonia Angala. Well, siya nga pala Makabayan, marami akong nabasa doon na comment sa ating last vlog. Sabi nila, kamukha ko daw si Richard Hidarian. Kamukha ko ba si Richard Hidarian Makabayan? Ito so yun eh, mas gwapo yun eh. Kamukha ko pala. Yun Makabayan, talagang gwapo yun, tsaka talagang matalino pa. Kasi sa hindi po nakakalam, si Richard Hidarian Makabayan, siya po isang teacher sa dalawa pong school Makabayan, dalawang school sa Ateneo at saka sa De La Salle Makabayan, isa pong political science na subject. Siya po isang teacher. Isa rin po siyang global columnist Makabayan. Hindi lang po siya basta-basta na columnist, kundi global columnist, podcaster, at saka TV anchor, academic. So yun po yung magaling. Pero siguro 3 paligo lang siguro ang lamang niya Makabayan. Ano ba talaga? Nagaguluhan ko Makabayan. Sino ba talaga kamukha ko dito? Si Bas Ganda ba o si Richard Hidarian? Anyways, Makabayan ko, pag-usapan natin. Ito pong good news muna para malaman po ng ating pong mga haters, mga anti-Marcos na nandito, mga DD shits, na meron pong trinatrabaho po si PBBM at saka unting-unti na po ditong gumaganda ang ekonomiya po sa Pilipinas. For more details, let's watch this. Bukod sa Metro Manila, ibinibenta na rin sa iba't ibang bahagi ng bansa ang bigas na bagong bayaning magsasaka rice program, kung saan libo-libong nasa vulnerable sector ang may kinabang sa murang bigas. Yan ang ulat ni Gap Villegas. Kasabay ng paglulunsad ng bigas na bagong bayaning magsasaka o BBM Rice sa punong tanggapan ng National Irrigation Administration sa Quezon City, inilunsad rin ang nasabing programa sa mga regional offices ng NIA sa buong bansa. Sa Pila, Laguna, 1,000 individual mula sa vulnerable sector ang nakinabang sa murang bigas na ibinebenta sa ilalim ng programa. Ayon kay NIA Calabarzon Regional Director Roberto de la Cruz, aabot sa 165 hektarya ng palay ang naani na ngayong buwan at 106 na hektaryang palay naman ang inaasahang maaani sa katapusan ng buwan. Aabot sa 561 sako ng murang bigas ang ibinenta sa mga residente na kabilang sa vulnerable sector sa regional office ng NIA sa San Rafael, Bulacan. Sa Tagbilaran City, aabot sa 1,000 individual na nasa vulnerable sector sa lungsod na kinabibilangan ng mga senior citizen, persons with disability, mga single parent at mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program ang napili para makapamili ng bigas sa halagang 29 pesos kada kilo. Sa kabuuan, aabot sa higit 380,000 kilo ng BBM rice ang naibenta sa mga taong nasa vulnerable sector sa buong bansa. Ang nasabing programa ay dahil na rin sa matagumpay na pagpapatupad ng NIA ng Rice Contract Farming Program. Sa ilalim nito, magbibigay ang NIA ng 50,000 piso kada hektarya para sa farm inputs. Kabilang narito ang mga binhi, pataba at paghahanda sa lupang pagtataniman. Layo nito na mapaganda palalo ang ani ng mga magsasaka. Dayan, unang pagtitipon na dinaluhan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kaninang hapon ang tungkol sa paglaban ng gobyerno sa pang-aabuso sa kabataan online at nangyarian sa Makati City.
May tema itong iisang nasyon, iisang aksyon. Tapusin ang online sa USAID ngayon Summit 2024. Base kasi sa pag-aaral, sentro ng pang-aabuso sa mga kabataan online ang Pilipinas. Isa sa bawat 100 Pilipino ay lumalabas na biktima ng pang-aabuso. Kaya naman sa kanyang mensahe, emosyonal na ibinahagi ni Pangulong Marcos ang kanyang pakikisimpatya sa mga biktima ng pang-aabuso. Partikular sa isang babae na nagkwento sa event kanina na isang survivor ng pang-aabuso. As I was listening to the young lady, and she is a lady, I could not help but shed a tear to think, to try to help to relive the suffering that she went through, and to think how many other children are, even as we here sit in this fancy hotel room, eating our fancy food, continuing to suffer the same fate as she has. And accompanying those tears that I just shed was a deep sense of shame, because we have not done enough for the Philippines to now be considered the epicenter of, let us not shorten it into a clinical term, USAID. Mas maayos na ang kalagayan ng Pilipinas. Ito ang paniniwala ng ilan sa ating mga kababayan sa kasalukuyang pamamahala ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa bansa. Base ito sa pinakabagong survey ng Social Weather Stations o SWS, kung saan umakyat ang net satisfaction rating ni Pangulong Marcos Jr. Tumaas sa good plus 40 ang grado ng administrasyon ngayong Hunyo mula sa dating moderate plus 29 noong Marso. Mas mataas ito ng 11% sa loob lamang ng 3 buwan. Habang sa survey mula June 23 hanggang July 1, 62% o higit sa kalahati ng mga Pilipino ang satisfied sa general performance ng administrasyon. 22% ang dissatisfied, habang 15% ang neutral. Very good naman ang marka ng administrasyon sa pagtulong sa mga naapektuhan ng kalamidad, pagpapabuti ng edukasyon at pag-agapay sa mga mahihirap. Good naman ang rating na lumabas sa pagpapatupad ng pabahay, pagpapahusay sa agham at teknolohiya, gayon din sa public transportation at food security. Pagdating sa pagtugon sa climate change, pagdepensa sa soberanya at pagtugon sa kagutuman sa bansa, moderate rating ang nakuha nito. Sa kabila ng kaliwat-kanan na paninira at black propaganda laban sa Administrasyong Marcos, kumpiyansa siya na ang mataas na grado ng Pangulo ay dahil sa puspusan at tapat na paglilingkod sa bayan ng pamahalaan. Partikular sa pagtugon dito sa nagiging biktima ng sakuna, edukasyon ng mga kabataan at pag-agapay sa mga maralita. Giit ni Villafuerte, patunay lamang din ito na walang saysay ang mga kasinungalingan na ipinaparatang sa Pangulo dahil mismong taong bayan na ang nagpahayag ng kanilang saloobin na sila'y kasama sa minimithing pag-unlad ng bansa. Ikinalugod ni Pangulong Marcos Jr. ang resulta ng SWS survey, pero tinitignan pa rin niya ito bilang hamon para mas pagbutihin pa ang serbisyo. Ano pa tinitiyak na mananatiling nakatutok ang pamahalaan sa mga prioridad na sektor para matupad ang pangako ng kanyang administrasyon sa bawat Pilipino. Dagdag pa ng Pangulo, tuloy lang ang pagsisikap ng gobyerno, hindi para sa popularidad, kung hindi para makapagbigay ng tunay at epektibong paglilingkod sa bayan upang maiangat ang antas ng pamumuhay ng mga mamamayana para sa mas masaganang kinabukasan ng bayan. Okay, so yung video na yun mga kabayan, yung event po ni PBM na siya po'y umiyak, yun pong ginamit po na thumbnail nito ni pambansang Tagiptip mga kabayan, ni Boy Tagiptip, na kung saan sabi niya, umiyak daw si PBM dahil daw na-booking yung duran-duran na concert mga kabayan. Di ba naiyak si PBM? Gunggong talaga, no? Okay, and I'm very sure mga kabayan ko, isa na po sa mga paninirang ginamit ngayon, yung tungkol po kay Efelisa. Diba? Nakita ho natin yan. Siguro, majority dito po sa aking mga viewers, nakita nyo na po yon. Kasi talagang kumalat mga kabayan. Meron silang ipinakalat na picture, video nga pala, na si Efelisa gumanon po sa dalawa po na mga natindera mga kabayan. Diba? Gumanon po si Efelisa. Parang sign po na nakasanayan mga kabayan. Parang komportable lang yung parang kasama mo yung auntie mo or mama mo. Mama ko nga mga kabayan, ang mama ko po, ganun po style. Yung parang sinyasan ka na pang lambing-lambing lang. Ganun po ang ginawa mo ni Efelisa. Ngayon, sa video kasi na kanila pong ipinakala mga kabayan, splice naman kasi. Splice siya at saka hindi po tinapos po yung video mga kabayan. Parang ipinalabas na doon na si Efelisa, pinagalitan niya yung dalawa pong tindira mga kabayan. Pinagalitan niya. So, nagiging pangit po yung imahe
ni Efelisa doon po sa kanilang video mga kababayan. So ang totoong nangyari naman kasi, tinawag niya, pinapaikot niya yung 20 tindira mga kababayan para isama po sa picture taking. 'Di ba? Yan po 'yon. Ang lambing nga ni Efelisa nung lumapit na po yung dalawang tindira mga kababayan. Tas doon kasi sa video po na ipinakalat po ng kabilang kampo, splice kasi hindi tinapos mga kababayan. Basta yun na lang pong pagano ni Efelisa at saka hindi pa masyadong lumapit po yung dalawang tindira mga kababayan, hanggang doon na lang po yung video. So pangit tingnan kung hanggang doon lang mga kababayan. Well, in fact, talagang napakalambing po ni Efelisa mga kababayan. So ito po ang totoong nangyari. O di ba? Para lang po magpa-picture mga kababayan, pinalapit sila ni Efelisa, pinapaikot para po mag-picture-picture. Pero iniba kasi kagad po ng kabilang kampo mga kababayan. Basta meron na po silang may papakalat po ng mga paninira. Yan kasi ang kanilang trabaho mga kababayan. Okay? So tayo naman po mamaya. But before that, i-share natin. Nandyan po si Nonsky Pasamonte, William Esteban Verdugo, Alicia Leak. Nandyan po si Ruben Basinga Salindong, Bebe Macdoms Nanamod, hi to Victor Robin, Wing Salvatierra, Marilo Bidnarek, hi to Erickson Tesmoblanc from Kuwait. Hi daw sa kanyang pamilya na nandyan sa Barangay Gingawan, Tanawan, Leyte. At saka shoutout daw sa lahat ng mga member ng INC o Iglesia ni Cristo. Nandyan rin po si Jess Subtor from Calamba, Laguna, and hi to Nicole Olivar, at saka hi daw sa kanyang auntie na nandyan sa Los Angeles. Mga kababayan ko, alam na ho natin na ang PNP, meron na po silang listahan mga kababayan kung sino yung mga kakasuhan nila na nagtangka po na sila po ihaharangin at saka dinivert po yung information na si Kibuloy daw ay wala doon sa lupo ng KOGC mga kababayan. Yung nabigay po ng mga mali na mga informations. At saka dito na po sa balita ipapakita ko sa inyo, natukoy na po ng kapulisan natin kung sino yung sinasabi lagi ni Kibuloy na Angels of Death mga kababayan. Di ba ito po'y tinutukoy na kapag ang kanila pong membro na i-break daw yung code of secrecy mga kababayan or magsusumbong po doon sa labas po ng KOGC or magbigay po ng information sa labas na merong ginawa sa kanila, ito si Kibuloy, ipapahabol daw ng Angels of Death mga kababayan. Hindi na po yung kanyang membro, pati po ang kanilang pamilya mga kababayan. So ito po ang ating balita. Definitely po ma'am, dun sa side po nila may mga identified po na mga KOJC mga officers po. At kasama na siguro yung mga legal representatives po niya who were very vocal from the start na wala po doon sa loob si Pastor Kibuloy. But alam natin na nakita po at na-corner po doon sa loob. Sinimula na ng Philippine National Police ang pag-iimbestiga sa mga taong umano'y nagkanlong kay Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Kibuloy. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, mayroon ang Special Investigation Team na pinangungunahan ng Criminal Investigation and Detection Group upang tutukan at tukuyin kung sino-sino ang sasampahan nila ng kaso. Without naming names, so siguro ito yung mga nakikita na natin na mga pangalan at mga nagsasalita talaga na sabi ko nga very vocal na sinasabing wala doon na they might be included po dito po sa kasong obstruction of justice. Kinumpirma din ng PNP na mga tao at hindi figurative speech lamang ang sinasabing Angels of Death na ginawa umanong panakot ni Kibuloy sa mga batang biktima nito. Sa katunayan, tukoy na umano ng PNP ang ilan sa mga miyembro nito. Inaalam na rin nila sa Firearms and Explosives Office kung may baril ang mga ito at kung lisensyado. Yung Angels of Death po ay definitely hindi lang siya figurative speech. Existing itong mga tao na ito at may mga ilan na po tayong na-identify na mga pangalan. Kausap ko kanina si General Torre at we will be requesting the Firearms Explosive Office for the revocation po ng kanilang LTAP at firearms registration po.
Kasama din aniya sa iimbestigahan ay ang impormasyon na mayroong reservist at militiamen na nagsisilbi kay Kibuloy na posibleng miyembro ng Angels of Death. Samantala, isinasailalim na sa documentation ang 2 umano'y bagong biktima na nais na magsampa ng reklamo laban kay Kibuloy. Nakikipag-ugnayan na rin ang PNP sa Department of Social Welfare and Development kaugnay ng iba pang biktima na sinasabing nasa loob ng KOJC compound at natatakot lumutang. Nakausap na po initially itong 2 sinasabing biktima na nagpahayag po ng kanilang intensyon para magsampa po ng kaso laban nga po dito kay Apollo Kibuloy na sinasabing isa sila doon sa mga nabiktima at ginamit po habang mula nang sila ay musmus pa po. Inuulat din ni Colonel Fajardo na tapos na isailalim si Kibuloy sa medical assessment ng mga doktor ng PNP General Hospital. Subalit tumanggi itong ihayag ang resulta dahil isusumite aniya nila ito sa korte. Ang resulta ng medical assessment ang magiging basihan ng korte sa Pasig kung pagbibigyan o tatanggihan ang hirit ng kampo ni Kibuloy na isailalim ito sa hospital arrest sa Davao. So ang dami talagang mga kasuhan dito mga kabayan. I am very sure ang dami mga kasuhan talaga dito. Isa na itong si Torion. Si Torion, si Eleanor Cardona, ang kanyang mga executive pastorals, ang kanyang yung mga vlogger. Ang mga vlogger ngayon mga kabayan, napansin ba natin na nagsialisan? Na nahimik? Yes, sila po'y natakot ngayon. Nakita ko nga, ito pong 2 makabayan, yung si Dada, yung malaking tao na malit po yung utak makabayan, pati po yung si Jay Guevara. Si Jay Guevara, medyo lumaylo siya ng kunti makabayan. Lumaylo sila. Nakita ko nga yung last vlog po ni Boss Dada, siya po'y nagbenta po ng sasakyan makabayan. Tapos sabi niya sa kanyang vlog, relax daw muna siya kasi siya na-stress din siya makabayan. Na-stress siya. Tapos doon po sa kanyang vlog, almost week na po, nga 4 or 5 days yata, wala siyang vlog makabayan. Until now, wala pa pong vlog itong si Boss Dada kasi siya po'y natakot makabayan. Natakot siya. Pati po itong si Jay Guevara makabayan. At dapat talagang kakasuhan po ito si Jay Guevara. Bakit? Kasi siya po dito, di ba meron siyang ipinadala po na black flower doon po sa bahay po ni General Torre makabayan. Yes, nagpadala po ng black flower itong si Jay Guevara. Gunggong talaga eh. So para sa akin, dapat kakasuhan ito ng PNP. Isa rin po sa aking nalaman makabayan na nagbigay po ng maling information at saka dinivert niya na sabi pa niya, si Kibuloy wala na daw dyan sa compound makabayan, nandun daw sa ibang lugar. Ipakita ko sa inyo, ito pong si Hitad at dapat kakusan po itong si Hitad makabayan. Nyo yung KOJC compound na sinasabi ninyo kayo ay mayroong search warrant, wala na yung target ninyo. Actually, wala na sa Pilipinas si Pastor Kibuloy. Dapat ako tinatanong nyo kung nasaan. Di ba naman kayo mga hungang? Oh, di ba? Hindi ba yan pang dadivert po ng information makabayan? Kasi Tad, kilalang kilala yan eh. So parang nagkaroon dito, pasok ko ito sa obstruction of justice na kaso makabayan. Dapat makita po itong video na to ng taga-PNP. Dapat kakasuhan rin po itong si Hitad makabayan. So ngayon, natakot pala itong kanilang mga vlogger makabayan. Nangatakot na ngayon. Noon, pinagmumuran nila si General Torre, hinaharang nila yung pagsasagawa po ng raid po ng nating kapulisan. Hinaharang nila yan, tapos pinagmumura lang makabayan. Ngayon, nasaan na? Naglaylo muna kasi alam nila na sila po ay makakasuhan makabayan. Ngayon makabayan ko, tas itong private army or sinasabi po ni Kibuloy na Angels of Death na makabayan, which is diba? Angels of Death, that is biblical speech o yan or figure makabayan. Hindi pala, totoo pala yan na mga tao na para sa akin kasi yan po'y meron po kasing balita noon makabayan, di ba si Digong, meron daw siyang allegedly merong private army. Tapos ngayon, lumalabas rin po na meron rin pong private army itong si Kibuloy. Ngayon po ako nakita po ng isang pastor makabayan na merong private army. Tapos meron naman palang private army, ito pong si Kibuloy. Bakit hindi niya ginawa nung time po na lumusob ang kapulisan para po i-serve po yung warrant of arrest hanggang siya po ay nahuli po ng ating kapulisan makabayan or inaresto? Bakit hindi napakita yung private army?
natakot. Kasi itong private army na ito mga kababayan, doon lang po sila asta-asta sa mga binibiktima po ni Kibuloy. Yung mga nakatalikod lang po mga kababayan. Pero harap-harapan talaga ng bakbakan, ayaw nila. Takot sila sa kapulisan natin mga kababayan. Di ba? Takot naman pala eh. Angels of Death daw eh. Ngayon nagtatago. Ngayon nalaman na po ng PNP mga kababayan at dapat talaga sila po ay dadamputin at saka kakasuhan rin po mga kababayan. Buti na lang, meron pong bagong lumutang ngayon na biktima po ni Kibuloy mga kababayan. So unti-unti na po ditong naglutangan ang mga nabiktima po ni Kibuloy. Okay, so isa muna natin. Nandyan po si Gistobtor from Calamba, Laguna. Isa rin po natin si Angeli Cristina Barro and Evelyn Zewel from Evelyn Reyes. Hi to J. Mangira, Romeo Caro Gigato Jr. Isa rin po natin si Evelyn Garcia, Jemson, Jem Jeriel and Regine Madawi, Cebu. Greetings card from Rodolfo Ranarabor of Tansa, Cavite. And hi to Aquilino Raga from Antipolo City. And also makahaban ko, idadagdag po itong balita kasi nga ngayon, ang membro po ng mga DBS, ng mga fake news peddlers, ngayon po sila nalagasan makahabayan. Bakit si Ivan? Kasi nga ito pong si Peebles Talakira makahabayan, si Chororot. 'Di ba kilala naman natin si Peebles? Yung kaibigan po ni Hitad at saka napakarami talagang tumira dito po kay Efelisa at saka kay PB makahabayan, si Peebles Talakira. Nakita ko sa kanyang post, sila pala ay nag-away-away ng makahabayan. Nag-away-away sa kadahilanan, pera na naman po makahabayan, always pera. Kapag sila po yung mag-aaway dito, pera talaga po ang dahilan makahabayan. Tapos doon ko po nakita sa kanyang post, una sabi niya, sabi ni Peebles, kahit isang sentimo, hindi ako nanghingi para sa laban na ito. Tandaan nyo yan. Pera makahabayan. Tapos dagdag pa niya sa kanyang text at sa kanyang post makahabayan. Sabi niya, I have BBM loyalista friends na hanggang ngayon kaibigan ko pa rin and never ako binastos kahit kay BBM. Sila nagtatrabaho, kahit yung department na pinagtatrabuhan nila, binabatikos ko. Pero kung mga jutanginang mga to, hindi mo alam kung kakampi mo or kalaban, mga peste. Na-stress ako sa inyo, di ko deserve to, mga hindot. So nga makahaban ko, nung binasa ko po ang kanyang mga ilan po na mga comment, I think ang pinaparinggan dito, yung grupo po nila ni Joy De Vera, grupo po nila ni Sasot, at saka grupo rin po nila yung third floor studio makahabayan. At saka yun pong Best Daqueros. Sila ngayon ang nag-away-away kasi tungkol po sa pera makahabayan. Tapos sabi pa niya, sabi po sa latest po na post ni Peebles, sa mga followers na nagme-message sa akin sa WhatsApp, paki-comment po dito or pa-reply ko kapag gusto nyo magbigay ng donations for EDSA Group para sa liwasan, para alam nila hindi ako tumatanggap. Ang alam ko lang na tinanggap ko yung ang bagyong Karina, which is hindi para sa group, kundi para sa mga nabaha. Huwag kayong masyadong malilinis. Tanggap kayo ng tanggap, wala naman kayong ginagawa. Pera makahabayan. So kumpirmado po, ito ay pera. So ito po yung unang post na makahabayan. Saka dito natin po malalaman na kung sino po ang kanyang pinaparinggan dito. Sabi niya, ilang araw ko na itong iniisip. Nasaktan ako talaga lalo na yung sa post about doon sa mga nagbigay ng piso para kay Sarah, then may vlogger na nagpost na bawal daw yon. Ito lang yung sa akin. Kasama nyo ako sa laban and kilala nyo naman ako, may GC pa nga tayo, di ba? Ano naman lang ba na tanungin nyo ako sa isyo? Hindi yung nagpost kayo agad tapos mukha ko yung nakabalandra. Then, nag-comment ako sa post. Wala man lang reaksyon yung nag-post at karapatan kong magpaliwanag gaya ng sabi ko, mukha ko yung nakabalandra at ako ang ibabash ng tao. Sabi niya, then last, nakikipaglaban ka para sa mga Duterte pero may mga sarili silang special group. Parang may discrimination. Hindi ko bet. Hindi ko sinasabi na pakisamahan niyo ako as VIP pero wag niyong iparamdam na kayo-kayo lang. Diba dapat kapag may mga plano at meetings dapat kasama kami? Minsan kailangan pang tanungin kayo. Tama na to, napagod ako sa inyo. Hindi kayo nagpapakain at wala kayong naitulong sa akin para stressin niyo ako. Nagmura siya makahabayan, YAWA, yawa daw. Kung nagawa ng iba na awayin sila bisdak,
awayan sila, Maharlika, hindi pwede sa akin tong ganito. The stage is all yours. I'm out. Sa lahat ng naniwala at sumuporta sa akin, maraming salamat po, bla bla bla, ganun po. So, iinganyuhin po natin ito pong si Pebbles Talakera. Pebbles, kung nakita nyo po si Ivan, kung narinig mo ako, dapat ikaw po ay mag-speak out. Dapat pangalanan mo kung sino yung mga vlogger ng mga bayaran. Dapat pangalanan rin mo kung sino yung mga bayaran at saka magkano po kanyang TF. Di ba, Pebbles? Di ba? Simple lang o yan. Kasi nga, ikaw po ay galit na ngayon sa grupo nila kasi grupo-grupo sila makahabayan. Merong grupo po sa side po ng Nihitan, may grupo po sa side po ng mga banateros, may grupo rin po sa side dito ng maisog na mga vlogger. Grupo-grupo sila. So itong si Pebbles Talakera, siguro meron siyang grupo po na kinagagalitan ngayong makahabayan kasi siya po'y inaakusahan dito or baka siya po'y pinaparinggan dito or sinisiraan. So again, Pebbles, pangalanan mo na. This is your time. This is your moment. Pangalanan mo kung sino yung mga vlogger na mga bayaran at magkano po ang kanilang TF. Okay? So, anyways, makahabayan ko, talagang itong sira talaga to, itong grupo na to, yung kabilang kampo. Napansin ba natin, every time po sila po mag-aaway makahabayan, tungkol talaga sa pera eh. Every time sila po mag-aaway, tungkol talaga sa pera. So, ganun po yung klase mga vlogger na makahabayan. Mga dugyot pa. Mga dugyot pa, ang sasama pa ng mga ugali. Tingnan nyo yung mga vlogger po ng mga Marcos, yung mga Marcos vlogger or pro-admin ng mga vlogger, mga desente. Mga mapurma, may itsura. May itsura ba si Sir Ivan? Di ba? Pero sila makahaban, mga dugyutin. Mga polluted pa yung utak. Okay, so makahabayan ko, thank you so much po sa ating mga viewers na nag-comment dyan sa baba sa ating comment section na hindi ko po na-shoutout. Hopefully sa ating next vlog, ma-shoutout ko po kayong lahat makahabayan. Okay, so anyways, yan po ating mga nakalap na mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share. Libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Aking Ama sa Langit, aking inaalay ang araw nito at ang lahat ng aming mga gawain. Sa iyong harapan, naway kalugdan mo ang lahat ng aking gagawin at naway masunod ko ang iyong mga kalooban. Bigyan mo nawa ang aking kabuuan na mabuting kalooban, matalas na diwa at matuwid na layunin. Sa pangalan nating Panginoong Jesucristo, Amen. So maraming salamat mga kababayan and I hope to see you again on my next video.